Hi Aquarius, welcome po sa ating channel. At ito ang inyong monthly tarot reading for January 16 to 31, 2025, second half of the month of January. So ito ay from January 16 to 31, 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi ko naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you, Aquarius, kayo January 16 to 31, 2025. Para po ito sa inyo Aquarius, ngayong January 16 to 31, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Spirits Guide, mga ganap po para kay Aquarius ngayong January 16 to 31, 2025. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Aquarius ngayong January 16 to 31, 2025. I need 2 cards po. Okay. Aquarius, ngayong January 16 to 31, 2025, may nakita ko ditong proposal. May signing of contract. Pwede din nagkasundo kayo sa isang tao. Usapan nyo. Okay? Long-term agreement. Pwede din may nag-uusap dito regarding sa marriage contract. Pwede may nag-propose sa'yo na yung literal na proposal, engagement, kasal, ikakasal. Pwede din papasok na kayo sa buhay ng pag-ibig. Na basta may nakita ko ditong long-term agreement, long-term commitment. Okay? At nakita ko dito na may power, authority, and protection. Nakita ko rin dito yung nag-uusap kayo sa isang tao na pwedeng mentor mo ito, advisor, parent mo, parents, elders. Nag-uusap kayo regarding sa big business or nag-uusap kayo regarding sa career and finances mo. Nakita ko dito yung influence ng isang babae. Oo, na maari siya yung nabigay ng influence sa iyo, happiness, or sakit ng ulo. Okay? Okay. So, accept the inevitable, let go of the past, and welcome rebirth to begin. So, kayong air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, sa mga cross-watcher dito, na pinag-ready kayo sa new beginning, na binigay sa inyo, na kailangan nyo i-embrace yung pagbabago. Let go nyo na po daw yung mga nangyari na. Okay? Focus na po daw kayo sa present para may better outcome tayo sa future. The magical and unique qualities of your untapped potential are unfolding now. So this is offer, proposal. Kasi may nakita ko ditong opportunity
na may potential siya magiging successful. Okay? So, yun. Spirits guide, ano po yung energy ni Aquarius ngayon January 16 to 31, 2025? And the clarification of this card po. So, Aquarius. Okay? Kung may narinig kayo, or may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng cards niyan kasi ang ilan sa inyo hindi pa binigyan ng atensyon. Na kung maaari din po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Remember, Aquarius, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So, ano yung energy mo, Aquarius? Ano to sobrang sipag mo, Aquarius. Grabe yung productivity. Oo. Pero nakita ko yung overwork mo dito, Aquarius. Alam mo naman na pag over, di ba, kahit overthinking yan, nakakasama na yan sa iyo. Overwork nakikita ko dito. Oo, Aquarius. So, na-burnout ka dito. Pwede sa dami ng concern, sa dami ng ginagawa. Kasi may nakita rin ako ditong being undervalued na hindi nagbigay ng halaga. Okay? Na burnout ka na gusto mong ayoko nang gawin to. Ganon. Na burnout ka kasi pwede pong mag-resign na ako, ayoko na, ganon. May ganap na ganyan na burnout kayo. So, pwede na feeling uneasy kayo ngayon. Sabi ng card dito, it's never too late to begin again. Pagod kayo. Kaya nga nasabi dito, ayoko na, ayoko na, ganun. May ganyan na, nakita ko kasi yung pagod mo dito. Overwork burnout. Sabi ng card dito, bigyan niyo po daw ng solusyon. Para makapag-isip kayo na mabuti kung ano yung solusyon na yan, magpahinga muna. Syempre, magpahinga po muna. Kung sa dami ito ng gawain, kasi nakita ko dito yung hard work mo, dedicated ka talaga sa inyong, most likely sa itong to pwedeng sa relasyon din ito. Pwedeng sa connection sa isang tao na naging pasaway sa iyo na parang, ayoko na, sobra na to, paulit-ulit na lang. Pwede. Pwede din sa career and money. Nakikita ko dito na buhos ang oras, buhos overworking, na burnout kayo. So, kung pagod kayo, magpahinga. Yan yung sabi ko sa inyo, right? Na magpatuloy, make change. Pero kung pagod kayo, magpahinga. Para sa pagbalik nyo, re-energize na kayo. Makapag-isip ka na ng mabuti niyan kung ano yung ibibigay mong solusyon sa inyong problema. May sagot na yan sa mga katanungan. Gawa kayo ng solusyon, sabi ng card dito. Okay? So, yun. Ano pa? Nakikita ko rin dito na nagkaroon po ng unfair treatment. So, dalawang card na nagsabi niyan na parang sumusobra na yon kasi may unfair treatment. Sumusobra na sila, sobra-sobra na yung sitwasyon mo ngayon kasi may unfair na nagganap. Disbalance, unfair treatment, bias, injustice, may nagsasabing hindi, yung dishonest sa'yo, may concern ka sa irresponsible. Mag-ingat kayo sa taong may mali at masamang paratang sa iyo. Kasi unfair treatment, right? It might be may ganap dyan sa trabaho mo na hindi mo nagustuhan. Yung nakaramdam ka ng unfair. Ang unfair naman, mga ganon. Pwede nagkaroon ng disbalance sa connection sa isang tao. Pwede disbalance sa pera din ito.
So this card advises you to find your voice and stay strong to your values. Yung show your kindness pa rin kahit may mga nag-aabuso. Syempre, limit yourself, put boundaries para hindi ka abusuhin. Pero yung sabi ng card nyo dito na gamitin mo yung pagiging totoo sa sarili. Yung, kumbaga, GMRC. Oo. With the right values, rewards comes. Basta panatilihin mo maging totoo. Show your kindness to everyone. Okay? Pero kung may nangabuso, then put limitation. Put boundaries. Okay? So, yun. Spirits Guide, Career and Money po ni Aquarius ngayon January 16 to 31, 2025. And the clarification of this card po. Nakikita ko dito na nagkaroon ng anxiety, pag-alala. Yung sabi ko sa inyo kanina na overworking, right? Overthinking, andito. So, stop overthinking. Kasi hindi yan nakabuti sa'yo. Nakaka-drain yan ng energy. 'Di ba? Pagod kayo dito sa energy nyo. Lumabas din dito sa career and money nyo na card. Na nakaka-drain yan ng energy yung overthinking na yan. Paano mag-stop yung overthinking? Give solution. Kung hindi nyo pa kayang bigyan ng solusyon, then change the channel. Magkaroon ng time for reflection, management skill. What I meant is mindfulness skills. Yan. Mga tulong yan sa pag-stop ng overthinking. Ma-motivate ka rin yan. May pahinga dyan. Okay? Kung hindi nyo ang alam kung paano yung process nito, then i-search nyo sa Google. Okay? Help yourself. Aquarius. Yun nga. Anong tawag dito? Di ka makatulog. Worried ka, stress sa inyong trabaho, sa inyong kaperahan. Yung sabi ko sa inyo, sobrang daming gawain, concern. Oo, may pasaway pa, ganun. Yung ito ay magdudulot ng pagkawala ng tulog or focus. Kasi overthinking eh. Tinatalo ka ng overthinking mo. So, you have to control yourself. You have to control your mind. Okay? Pwede nga na stress talaga kayo sa trabaho or sa mga taong pasaway dyan. Kailangan po ng tamang tulog. Pwede din, kung gusto mo may kausap, then go ahead. Help yourself, okay? Kung nagkaroon ng yung nag-distrust ka sa ibang tao, hindi ka naniniwala sa ibang tao, hindi mo kayang magbigay ng tiwala sa ibang tao, then journal, diary. Isulat mo yung mga nasa isip mo upang sa gayoy maalis ang mga ito sa iyong isipan at mapunta ito sa pahina. Okay? Para kung may mga pangyayaring ganyan, mga pagsubok, tapos feeling mo na huminto ka na kasi hindi mo nakayanan yung mga pagsubok na yan. Yung mga pasaway na yan, mga bigat ng nararamdaman, yung maraming concern or maraming trabaho. May change. Yan yung usually advice ng universe sa inyo. Make change. Itong pangyayaring ito pansamantala lamang at lilipas din ito. May learning journey po sa mga nangyari ngayon. So, kunin mo yung wisdom message sa mga nangyari ngayon, sa mga challenges. Kunin mo yung wisdom message para matutunan mo. Okay? So, kung sa sobrang dami ng gawain dyan, baka may gawa kayo ng change. Like for example, time management or ask for help para matapos mo yung mga gawain mo dyan. Or put limit kasi may toxicity, right? May toxic treatment. So, put limit, boundaries. Gawa ka ng solusyon. Make change. Yan yung sabi ng card nyo dito. Okay? Ano pa? Nakikita ko rin dito na nagkaroon po ng
Okay. Delay pa rin eh. Aquarius, delay, disappointed ka, pa rin delay sa hinihintay mo, delay sa paggawa ng action kasi nag-hesitate ka, delay sa paggawa ng desisyon kasi may tutol. Ganun. May ganyan. Naapektuhan kayo sa disconnection sa isang tao or hindi maganda ang turing niya nga. Okay? Pwede na nagkaroon ng delay sa mga plano, ganun. Siguro, it may be frustrating or disappointing, pero kailangan mo itong pagdaanan. Kasi, yung sabi ko sa inyo kanina na part ito ng learning journey nyo. Kaya nga sinabi ko kanina na, sa mga nangyari ngayon, kunin mo yung learnings niyan, yung wisdom message sa mga nangyari. Kasi may ipaparealize sa iyo ang tadhana sa iyo, ang universe sa iyo. Okay? So, kailangan mo itong pagdaanan kasi part ito ng yung learning journey, sabi po ng card. So, ang kailangan niyong gawin ngayon, make change, be flexible, at habaan ng pasensya. Okay? Be still flexible and patient is what required at this time. Yan yung assignment mo ngayon sa 15 days, January 16 to 31, 2025. Habaan ang pasensya. Spirit Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Aquarius ngayong January 16 to 31, 2025. And the clarification of this card po. Okay, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay. Actually, daming blessings dito. Yung blessings, maraming gawain. Maraming transaction, right? Kaya nga, dedicated kayo, focus kayo sa inyong trabaho. Kaya lang, nakikita ko dito yung overwork, nag-overanalyze, nag-overthinking. Yan yung dapat anong tawag nito, bigyan mo ng solusyon. Marami yung advice na dito ha, like yung time management, ask for help, or make change. Maraming mga sinabi dito ng paraan para makawala na kayo sa overthinking niyan. And yun. Okay, may nangyari dito. May nangyari na deception, yung paninin lang ng isang tao sa iyo. Na nalaman mo, alam mo ito na nangyari, yung paninin lang. Na nalaman mo pwedeng sekreto. Nalaman mo yung sekreto or na klarong-klaro na hindi yung totoo sa iyo, na may ginawa siya sa iyo, na may nagsinungaling siya. Yung klarong-klaro na talaga. Pero may ganap dito na inignore mo. It might be inignore mo kasi busy kayo or ayaw mo lang ng gulo. Oo. So, ang sabi ng card dito, di ba kanina, make change. Kung may nangyayaring ganyan, make change. May naulit na problema dito, nagbigay ng trauma sa'yo. Ayaw mong alamin kung bakit ito naulit. So, bigyan niyo po ng attention, bigyan niyo po ng solusyon. Make change po. Okay? Parang hindi kayo makapaniwala na nagawa niya. Parang may ganap na ganyan. Nalaman mo ang katotohanan, hindi ito magagawa niya. Kahit kitang-kita mo na siya talagang may gawa. Okay? So, yun. Pay attention. Pay attention po, sis. Kasi, yun nga, baka mapahamak kayo sa kanyang intention, sa masama niyang intention. Kasi deception panlinin lang. It might be nagsinungaling sa'yo. Nalaman mo na nagsinungaling pala siya. Yun. Ano pa? Nakikita ko rin dito na nagkaroon po ng actually may celebration. May celebration ako nakikita dito na pwedeng postpone mo, pwede. Parang ayaw mong mag-celebrate. Celebration to May special event, pwedeng birthday. Parang pinopostpone mo. It might be postpone mo kasi busy. It might be
hindi mo lang, wala ka sa mood, pwedeng ganun. Pero ang sabi ng card dito, kung pagod kayo, magpahinga. Para sa pag-re-energize nyo, i-celebrate nyo yung success na na-achieve nyo. Oo, you deserve to celebrate your success, sabi po ng card nyo po. Celebrate yourself in some small way para mag-increase yung positivity. O, yung mag-increase yung energy, positive energy. Oo, kasi makakahatag itong flow of energy na full of positivity, makakahatak-hatak na yan ng tuloy-tuloy yung pasok ng blessings niyan. Celebrate yourself in some small way po to increase the flow of positive opportunities into your life. So, find joy that exists right now. You deserve to be happy, Aquarius. Yun nga. Yun ha. Kung hindi kayo pagod, then celebrate nyo. Kung pagod kayo, magpahinga. Para pag re-energize na kayo, celebrate nyo. Okay? So, find ways na, kasi you deserve to celebrate this. Kasi success to achievement ito. Pwede din hindi ito, pwedeng birthday, pwede din itong monthsary, anniversary, basta may achievement. May nakita kong achievement dito, okay? So, pagyamanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Aquarius. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.